A day in the life of the three of us. So, natatawa talaga ako niyan. So, it's already 7 na po niyan. Dapat alas 6 pa kami gising. So, maaga kami. Pero po, isang oras na kaming nagbe-video. Ngayon lang kami nakalabas. So, yan. Ready na po si Uno mamalengke. Dahil birthday po ni Mama, naisip namin na bumili ng mga ingredients na lulutuin namin mamaya. Tapos, sinabihan din kami ni Mama na bumili na kami ng cake para sa kanya. Pero, yung cake na yun ay yung gustong-gusto ni Uno. Maganda naman po yung weather ngayon. Mainit pero mahangin. Kaya, masarap maglakad-lakad. So, nandito na kami sa palengke. Malapit lang sa palengke sa amin. Kaya, walking distance lang. At dagdag na rin itong exercise kay Uno. So, yan, namimili na po ako ng pang salad namin kasi gagawa rin po ako ng salad para kay Mama. So, after nga namin mamalengke ng mga iba namin gagawin, pupunta na kami sa Red Ribbon kasi ito yung pinakamalapit na parang tawag dyan, cake dito sa amin. So, yan, bake shop. So, tumatawid na kami yan. So, pagpasok nga namin sa Red Ribbon, walang masyadong display. So, akala ko tuloy wala yung gusto ni Uno. Pero good thing na lang, nag-a-ice pa pala sila. So, natanong ko na meron pala silang Black Forest. Kaya, impay lang kami kasi nilalabas pa ni Kuya. So, yun pa yung mga display lang na meron sila na nilabas nila. Pero mamay ayusin nila yan. So, yan, binabaka ni Kuya yung cake ni Uno. Ay, ni Mama. Nagtingin na rin pala ako ng mga topper kasi hindi ko bet yung design. Kaya sabi ko, wag na lang. So, sabi ko, para maiba naman, doon na lang kami sa Jollibee kakain. Kasi, puro kami McDo. Pero, yun nga lang, pagpasok namin ng Jollibee, 1 hour and 45 minutes pa daw ata sila start magpa-order. So, saan tagal? Kaya ako nga naman sila papakainin dahil may bibilin ako. So, after namin mamalengke lahat ng kailangan namin, nag-ready na ako para ipakuluin ko na itong munggo na binili namin. Kasi sabi ko, magmumunggo kami. Pero di ko alam na ang gusto pala ata ni Mama. Kasi akala niya magsisigang kami dahil favorite din ni Uno yun. Kaya sabi ko, munggo na lang para kumbaga may iba naman. Inuna ko magluto ng munggo kasi wala kaming ulam sa tanghali. So, yan. Magluto muna ako ng munggo. Papakuloan ko. Nung una nga, kalahati. Parang 1/4 lang yung nilagay ko. Kaso, konti pala. Kaya nilahat ko na rin yung munggo. Tapos, nagtira ako ng pagkakulo ng munggo. Kumuha ako nung nilagang munggo kasi lalagyan ko ng gatas. Para yun na lang yung aking breakfast. Dahil nag-breakfast naman na yung dalawa. So, nag-start na rin ako maghiwa ng baboy. Dahil, medyo madami itong baboy. Kaya sabi ko, di ko ito lalahatin kasi ang dami. Kukuha lang ako ng konti para i-gigis ako. Para meron naman laman yung munggo namin. Hindi na ako bumili ng isda kasi sabi ko, ang dami. Yan ito na lang muna. At ang mahal na rin po ng mga bilihin sa palengke, lalo na sa grocery.
So, inutusan ko na si Uno magtanggal ng dahon ng ampalaya para ilalagay namin mamaya sa munggo. Habang kumukulo nga yung munggo, nag-start na rin akong mag-gisa para nag-iintay na lang kasi medyo matagal kasi yung oras pag lahat iniintay kong pakuluin. Kaya nag-start na akong i-gisa tong baboy at yung mga iba pang sangkap. So, dapat actually si Uno gagawa niyan. Kaso maya-maya, sabi niya matutulog daw siya kasi puyat po siya, guys. Bala ko nga gawin na intayin ko na lang siguro siyang magising. Ikaw sabi ko nung oras na ito yung una namin kakainin, wala kaming ulam. Kaya wala na akong choice. Ginawa ko na para mamaya paggising niya kakain na lang kami. So, naglagay na ako ng bawang, sibuyas, kamatis at yung baboy, pati itong paminta. Hindi na rin po ako naglagay ng asin kasi maglalagay naman po mamaya ng bagoong at ng chicharon kaya medyo maalat na. At kung kulang na ng alat, maglalagay na lang kami ng bagoong konti-konti doon sa pagkain namin. Naluto na nga yung munggo, so nilalagay ko na tong sahog para lumasa na rin doon sa munggo. So medyo mahangin yan, guys, kaya yung kopi na namin lumilipad. Pero don't worry, guys, safe naman kasi di naman siya abot hanggang doon sa kalan. So yan, hinalo ko na para lumasa na. Nilagay ko na nga rin pala yung bagoong. Hindi marami yung nilagay ko kasi baka mamaya maalat. Yung nabili kasi nilang na bagoong nila mama or ni papa, parang di ko maintindihan, parang hindi siya bagoong, parang ang daming asin kaya sobrang alat. Nilagay ko na rin po pala yung chicharon para sumabay kasi luto naman na po lahat ng rekado. Pakukuliin ko na lang po para pag nakulo tapos na kakain na lang kami mamaya. Pray muna kami, guys, bago kumain. Buti na lang nakaligo na kami lahat, pati si Uno. Kaso pansin niyo si Uno hindi siya masyadong kumakain kasi nakakain na po nga siya kanina doon sa McDo. Parang busog at inaantok pa. Kaya sabi ko, baka kain ka ba? Sabi niya doon na lang daw muna siya sa sala kasi matutulog nga daw siya. So nag-start na rin pala ako niya maghiwa naman para sa spaghetti. Tapos nagpakulo na rin po pala ako ng tubig para naman dun sa noodles. So yan. Hindi ko lang gusto yung bawang. Hindi ko lang, parang medyo dry. Pero okay na rin kasi hindi naman siya sira. Kaya pwede pa naman siyang maluto. So ginamit ko na rin. Kaya nahirapan lang ako nung pinipiga ko na siya. Ang bala ko nga, lahat lang ng ingredients gagawin ko, ready ko na para si Uno na nga lang talaga yung magluluto. Kaso sobrang puyat po kasi talaga niyang aga po niyang gumising. Kaso sabi ko, sige wag na, ako na lang ang magluluto kasi mamaya aalis po kami, yung oras po maiksi lang, kaya baka mamaya magahol ako dun sa gagawin ko. Kaya ako na lang po din nagluto ng spaghetti sauce. Nung iniwan ko nga po sila Uno doon sa McDo, bumili naman ako doon sa grocery store na mga kailangan. Tapos grabe po, no? Parang 1,000 mo ang barya na lang. Kaya ito nga, konti pa nga lang po yung mabinili ko. Ang binili ko lang naman dyan is yung
hotdog at yung mga tomato sauce. Nagkamali pa nga ako nung kuha. Akala ko tomato paste, yung tomato sauce pa rin pala. Tapos yung mushroom dyan, meron na talaga sa cabinet, kaya di naman na nabili. So, yun lang po. Parang sabi ko, grabe na po ang mahal ng mga ingredients. Ang hirap din po mag-budget na, kasi di mo tansya kung ano ba talaga yung magagastos mo sa isang araw, lalo kung depende pa dun sa lulutuin mo. So, nag-ready na nga po pala ako ng tubig niyan para dun sa noodles. Tapos, mamaya, pag nakulo na yun, lalagay ko na yung noodles. Nilagyan ko rin yan ng mantika para di magdikit-dikit yung noodles pag naluto. Yung iba po kasi naglalagay po ng asin sa pinapakulong tubig. Kaso, hindi ko na po siya ginawa kasi baka mamaya umalat yung noodles at umalat din yung gagawin ko. So, nagsimula na rin po pala akong gawin naman yung salad naman po na gusto ni mama. So, yan. Nag-iwa na ako ng lettuce. So, sabi ko kay Ishi siya naman na maghimay-himay na nung crab stick para mapadali naman po yung trabaho ko kasi si Uno nga tulog. So, yan, nag-start na po si Ishi mag-himay-himay ng crab stick. Actually, nabot na nga yun ng siyam-siyam. Ang tagal. Kunti lang naman po yung crab stick, pero ang tagal po niyang gawin. Ewan po sa batang. Tawang-tawa pa sa sarili niya. Halos natapos ko na yung ibang ingredients dun sa salad. So, yan, carrot na lang, tapos yung crab stick at yung mangga, nahihiwain niya na rin kasi sabi niya siya na lang daw. So, yan. Pero naabutan ko pa rin po siya magtanggal po ng crab stick. Dati tingnan ko nga po yung pinapakuluan ko. Aba, tingnan niya naman po itong batang to. Ginawa pang hiniwa-hiwa niya yung crab stick. Talaga lang talaga, oh. Tatagal talaga ang trabaho. Daming naiisip gawin eh. Ay naku, pwede namang himay-himayin. Pinahirapan niya pa sarili niya. Tawang-tawa talaga sa kalokohan niya eh. Kaya pala nung nandun ako sa kusina, naririnig ko siyang tumatawa. Yung pala yung ginagawa niya. So, sabi ko, hiwain niya na yung mangga. Tapos ako na dun sa crab stick para mapabilis na rin yung trabaho namin. Aalis kasi yan si Ishi dahil may practice sila. So, sabi ko, magbihis na rin tayo para mamaya pag damating sila mama, naka-ready na rin kami.
Nag-start na rin po pala akong mag-gisa naman para doon sa spaghetti. So, inuna ko muna yung giniling para siya yung unang maluto. Sa ako na ilalagay yung bawang at sibuyas kasi madali po masunog. Habang hinihintay ko nga po maluto yung giniling, nilagay ko na yung sauce dun sa salad para po maihalo ko na. So, nilagay ko na yung mayonnaise para po makapit na po doon sa salad. Tapos, sinalin ko na rin po dun sa Tupperware para ma-rep ko na rin po. Kasi masarap po siya pag malamig, sabi ni Ify. Pero sabi ko naman, okay din naman kahit hindi siya malamig. Masarap din naman po siyang kainin agad pagkagawa. So, dahil aalis nga kami, wala akong choice, i-rep ko na muna kasi baka masira pag iniwan ko lang sa labas. Naluto na rin po yung spaghetti noodles at ilalagay ko na rin po siya sa Tupperware para habang nag-iintay kami kala mama, papalamigin ko na rin po muna sa lamesa. So, naluto na nga yung giniling. So, hindi ko na siya, maglalagay na ako dyan ng asin syempre. Kasi dun sa munggo din ako naglagay. Pero dito maglalagay na ako ng asin at paminta. So, inayos ko lang po yung camera. So, yan. Nahalo-halo ko lang po kasi baka may mga hindi pa po naluto na part dun sa giniling. So, yan. Naglagay na rin ako ng asin at paminta. Hinalo ko yan. Tapos, salagay ko na rin po yung bawang at sibuyas. Ilagay ko na rin po yung hotdog para kasama na rin pong maluto. Kaya mamaya ko na rin po lalagay yung mushroom pag luto na lahat. Nung binuksan ko nga po itong maliit na to, akala ko tomato paste. Pero bigla po sa pag-open ko, bigla may tumapon. Sabi ko, ano yun? Yung pala, tomato sauce pa rin po pala yung nabili ko. Akala ko tomato paste. So, nilagay ko na rin po yung mga sauce para po maluto na. Tapos yan.
So, naglagay akong tubig dun sa bote ng ketchup, pero konti lang po. Tapos yung all-purpose cream. Para po creamy yung spaghetti. Hahaluin ko lang po ito, tapos intayin ko lang po maluto para pagka kumulo, saka na po ilalagay yung mushroom. So, nung kumulo na nga po, nilagay ko na po yung mushroom. So, naluto na po yung sauce. Halagay ko na rin po sa Tupperware para po mapalamig ko na rin po bago kami umalis para matapan po yung sauce mamaya. Yan. Nasalin ko na po lahat. So, ito na nga po yung nangyaring event namin. After namin umuwi, nakakain na kami lahat.